Mega love shoutout sa lahat ng mga kababayan. Tatalakayin natin ngayon ang peace rally sa Maisog na gagawin sa Tacbayan ng Dumaguete na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ginigipit ng ating gobyerno. Binubusala na nila ang ating mga karapatan, ang malayang pamamahayag dahil takot na naman sila kung ano na naman ang mga pasabog sa susunod na peace rally na gagawin sa Dumaguete laban sa gobyernong ito. Pero ang organizer ng Maisog Peace Rally ay hindi nagpapatinag. Handa na raw silang lumaban kahit patayan man sila ng mga ilaw at kung ano-ano pang mga dahilan upang ito ay harangin. Kesyo kulang daw sa mga kapulisan para magbantay sa kaligtasan ni Tatay Digong. At sa panggigipit nila ay nahanapan pa rin ng paraan ng mga organizers. Kaya pakinggan natin ang panggigipit nila. Sa lahat. Maisog laming pinapaalam sa lahat na ang binigay na permit para sa prayer for peace rally sa Dumaguete City ay binawi at sinasilan ng LGU na naturang lupa. So ito ay binawi. It's clearly na talagang binusala nila ang freedom of speech. Ang tanong, sino pa ba ang magpapakansila sa lalawigan ng Dumaguete sa LGU? Siyempre ang mayor. Huwag naman pong Ang gano'n. unahing dahilan ay kulang di umano ang kanilang kapulisan para masiguro ang safety at kalisan sa naturang pagtitipon-tipon na kung saan dadaluhan ng ating pinakamamahal at pinakaminis nating presidente ng bansa. So, yun na nga ang pinalabas nila na kulang daw sila sa kapulisan para sa safety ni Tatay Digong. So, yun ang etsyos nila. Ang tanong ngayon, kayo ba ay naniniwala sa mga pautot nila? Dismayado na talaga ang taong bayan sa kanilang mga palakad sa gobyernong ito. Ganon din ang nangyari sa kapanahonan ng kanyang ama na binusalan ng freedom of speech. Kaya nakapanghinayang ang second chance na ibinigay sa kanila ng taong bayan dahil sinira muli ang pangalang Marcos. Malinaw na isa na namang itong patana para pigilan ang prayer for peace rally kahit paman sa malaking pagdialogo, pakikiusap ng mga organizers kay City Mayor Remolyo kasabang kanyang city administrators Lailani Ramon noong May 4, 2024, matigas na giniit ng alkalde na ikinakila ang nabigay na permit, dagdag pa nito. Nagtatpay pa nga na maaaring i-reapply Wow! ulit ang naturang permit na kung saan wala namang sapat na kasiguruhan at mabilis ang rason kailan ito matatapos ang pag-apply ulit ng permit para sa prayer for peace rally. Yun ang ating karapatang pantao sa malayang pamamayag at pagtipon-tipon. Hindi tayo matitinas at maisog nating ituloy ang peace rally sa Dumaguete City sa darating na May 7, 2024. Ang tabayanan lang po at i-anunsyo lang namin ang bagong lugar at usan na naturang peace rally dito sa Dumaguete. Sulong mga maisog, ituloy ang peace rally sa Dumaguete City. Mabuhay ang Pilipinas! So, tuloy pa rin kahit hinarangan pa ng sibat ang Maisog Peace Rally ay tuloy-tuloy pa rin. Kaya mag-aantay lang tayo for further informations. At pakinggan naman natin ang mga pahayag ni Attorney Rocky. Linggo, 8:45 ng gabi, ito na naman ang inyong spokes hour. Alam niyo po, medyo busy yung linggo, pero 2 araw ako sa linggo itong naka-diving, no? April 30, doon ako sa Cebu nag-drive. At syempre, kahapon, no? Nagkaroon tayo ng special episode dyan sa Bawan, Batangas. Pero sabi nga nila, pag ikaw nag-i-enjoy, meron daw masamang balita na darating. At ang masamang balita ay, bagamat nag-issue ng mayor's permit si Mayor Remolyo para sa Maisog Rally sa Dumaguete sa Asyete, at kami nakita pa sa Cebu, nagkapunan pa kami noong 30 ng Abril. At sinabi niya, talagang in-issue niya yung rally permit. Abay, kanina po, nagkaroon kami may informasyon na ang rally permit na in-issue ni Mayor Remolyo
ay kanyang rinibo. Bakit? Dahil yung Dumaguete Police ay nagreklamo na isa daw dun sa magsasalita ay itong si Atty. Glenn Chong na merong mga pasabog labang kay First Lady. Sabi nila, wala rin silang sapat na kagayahan para masigurong seguridad ni Presidente Duterte na dadalo sana sa Maisog. So ito po ang liham ng City Administrator ng City of Dumaguete na rin-revoke ang aming rally permit. Diba ho, na yung rally sa Bustos, Bulacan, ni hindi kinakailangan ng permit kasi sa pribadong property. Pero ang ginawa naman doon ay talagang inarangan at nagkuha ng mga 300 na mga mukhang drug addict na mayroong mga pamalo. Kaya ang sabi ni Presidente Duterte, wag nang ituloy. Ng Dumaguete, hindi po katanggap-tanggap yan. Bakit? Doon po sa kaso na hinait ko nga na IBT versus City Mayor of Manila, ang sabi ng Korte Suprema, ang tanging paraan lang para hindi matuloy ang rally ay kung merong clear and present danger. Pero yung sinasabi ng Dumaguete Police Department na wala silang sapat na kakayahan para ma-ensure ang kaligtasan ni Presidente Duterte, hindi po yan clear and present danger. Ang dapat na clear and present danger po ay meron talagang clear and present danger na magresulta dahil sa pagtipon-tipon. Gaya ng pagtipon-tipon ng teroristang CPP-NPA sa kanilang anibersaryo na kung may gagawin sila. Pero yung supposedly kakulangan ng kakayahan ng pulis para protektahan ang isang dating presidente, hindi po yan ground para po masuspinde o ma-revoke ang rally. Ising ko po, ang karapatan ng taong bayan para magtipon-tipon na mapayapa para ilabas ang kanilang hiniing lamang sa gobyerno, yan po ay kabahagi ng karapatan ng malayang pananalita at hindi po pwedeng supindin. Correct. As early as 1948, Remedios versus Coboso, ang sabi po ng Korte Suprema, ang mga lokal na pamalaan, hindi po sila nagbibigay ng permit para mag-rally. Ang rally permit po ay ang salikang batas, ang Bill of Rights. Ang kanilang papel po ay limitahan yung time, place, and manner na pagtitipon. At ito naman po ay binigyan ng rally permit para sa Rizal Avenue at dahil nabigyan na yan, ibig sabihin, nagawa na nung lokal na pamahalaan ang kanilang katungkulan ng time, place, and manner. So illegal po yung pagre-revoke. Kami po ay hindi na po magpapatin. Hindi na po kami magpapasupil sa aming karapatan. Nagsalita na po ang dating Presidente Duterte, tuloy po ang rally. So, abangan natin ang Maisog Peace Rally sa Dumaguete ngayong May 7 dahil confirm na ito. At hindi na magpapatinag sa gobyernong ito. Patuloy nating lalabanan ang panggigipit nila. At saludo tayo sa ating mga organizers dyan sa Dumaguete na hindi nagpapatinag, patuloy na lumalaban sa panggigipit nila. O ngayon, mga loyalista, nagrarally pa kayo dyan. Tingnan nyo, ilan lang kayo para sa mga maisog. Wala nang loyalista ngayon. Marami nang dismayado. Ayan, lumabas pa sila para suportahan nila ang kanilang Pangulo. At may nangungutya pa dyan sa dating Pangulong si Duterte. Dahil sa tinawag na bangag ang kanilang Pangulo, ay tawag rin nila kay Duterte, fentanyl daw. For your information, madam, na ang fentanyl is prescribed by a doctor. Unlike sa drugs, ay illegal yun. Kayo talaga, hinahanapan nyo lang ng butas yung dating Pangulo para may maibato lang. At ngayon, si BP Sara naman ang sinisiraan sa DepEd. Nagpapakalat na naman ang mga minions ni The Junior para puksain nila si BP Sara as Secretary of DepEd. Para magalit kay BP Sara ang mga taong nasa laylayan ayon sa fake news na pinapakalat nila na mamimigay daw si BP Sara o DepEd Secretary ng cash assistance para sa mga students sa halagang 8,000 pesos. Kaya pag nalaman ito ng taong bayan na nasa laylayan ay singilin nila ang DepEd Secretary na si BP Sara. At syempre, kapag hindi sila nabigyan, ay magagalit ang taong bayan dahil ito ang fake news na pinapakalat nila.
upang muksain nila ang ating Vice President o DepEd Secretary. Kaya pakikalat nyo ang balitang ito. Ang alam kong namimigay dati ng cash assistance para sa students ay ang DSWD na hawak ni Erwin Tolfo. At nagkaroon pa ng gulo sa panahong yun dahil may bulong-bulungan sa panahong yun na may korupsyon na nangyari. Well, alam nyo na kung sino ang humawak noon. At diba, tinanggalan na nila ng confidential funds si BP Sara. Kaya paano naman mamigay si BP Sara ng mga ayuda? Ginigipit nila ang DepEd Secretary. Dahil alam nila, mataas ang rating ni BP Sara. Ayaw nilang palusutin ito sa susunod na eleksyon. Kaya grabe ang dinanas na panggigipit ng ating DepEd Secretary. Hindi sila lumalaban ng patas. Talagang sa politika, may traidor talaga. At mga ahas, di lang yan, mga user pa. At ito naman ang pahayag ni Atty. Roque patungkol sa PDEALIC na kinasasangkutan ng Pangulo. Kasama na si Presidente Duterte ay magkakaroon ng double authentication. Totoo. Sasabihin po sigurado ako ni Presidente Duterte kung itong PDEALIC ang dokumentong ipinakita sa kanya nung siya ay mayor. Dahilan na sinabi niya na pinakitaan siya ng ebidensya ng PIDEA na gumagamit ng pulburon ang ating Presidente Marcos. Yung issue po ng paggamit ng pulburon sa nakalipas na panahon ay importante. Ito po yung impormasyon na nakaka-apekto sa buhay ng pang-araw-araw ng taong mga Naku, sinong excited sa inyo dyan? Sa Senate hearing. mamamayan. Dahil po ikay nang gumamit ng pulburon dati, posible na gumagamit ka pa rin ng pulburon ngayon. At napakadami po mga desisyon na dapat ginagawa sa tamang pag-iisip. Kasama na po dyan yung desisyon kung ikaw ay makikipaggera laban sa China. Kung ito ba ay ayon sa pangnasyonal na interest natin. Dahil kapag ang isipan mo ay apektado ng pulburon, I'm sure wala sa tamang pag-iisip. Kami papayag na yung desisyon na kung saan posibleng napakaraming Pilipinong mamamatay sa isang gera na wala naman pong magwawagi ngayon, totoo ay gagawin ng isang presidente na may duda siya ay nasa tamang pag-iisip. Sure. Nga po conclusive yung PDEALIC sa ebidensya na siya ay gumagamit ng pinagbabawal na droga, pero ganun pa man, kinakailangan po bigyan ng pasinungalingan ng presidente yan o di naman po kaya ay pasinungalingan niya sa pamamagitan po ng drug test na hair audit yan. Dapat kung magpa-drug test si BBM, maisa publiko dapat yun para maging patas sa lahat. Right? Payag ba kayo doon? Pinananahilig pa rin ang presidente tungkol dito sa PDEALIC. Na-authenticate na po yan, kinakailangan magsalita na po siya at meron tayong karapatan bilang mga mamamayan na masigurado na nasa tamang pag-iisip ang ating presidente. Sa mga ibang bagay naman po, tinatanggi po ngayon ni Defense Secretary Gibo Tridoro, paano ay linabas ng Pangulong Marcos. Itong kasunduan naman po ito, hindi ito pinasok ni Presidente Duterte. Kung ang pumasok sa kasunduan na ito, kaya nga po ngayon din, kinakailangan malaman natin ang katotohanan. That's what's new. Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy